Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga po mga karibin natin. Heto na, Korte Suprema gumalaw na. Kung former PRRD Vice President Sara, lahat na tarantan, nagturuan na sila. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video nito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, nako eto. Mai-share lang po ako mga kababayan kasi ang mainstream media ay tuloy pa rin sa pang-brainwash ng ating mga kababayan. Biruin mo sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, eto ang balita. Yan at i-zoom in ko Yan mga kababayan, 59% of Filipinos satisfied with Marcos admin in December 2024 according to SWS. Hindi ba ito isang mind conditioning? Nung pa palang December ito, bakit ngayon lang nila nilabas to mga kababayan? January 29, 2025. Jamie News, tingnan nyo Bakit noon pa pala ito? Bakit ngayon nyo lang linalabas parang mayroon kayong gustong pagtakpan Isa ba ito sa inyong diversion pag-divert ng mga issue ng ating bansa, katuwang pala ang katuwang pala mga mainstream media, sa pagpapalaganap, ng mga ganitong klaseng di ba? Biruin mo 59% ang satisfied sa ating lahat. Well, anyway mga kababayan, sana wag pa po tayong magpabudol, Wag tayong magpabudol sa mga ganitong balita. Ganitong mga sorbe na ito. Well, anyway, this survey itong mga sorbe naman po, doesn't represent the whole country. Saan kaya ito sinurbay, At saka ito pa mga kababayan, may nakita po ako na balita na kung saan dito mo talaga makikita yung kulturang Pilipino na ayaw magpalamang, yung isinagawang INC Peace Rally, eto mga kababayan, dublado po ng kabilang kampo. Kung nung una, di ba, isang organizer lang. Ngayon ito mga kababayan, 2 anti-SAR rallies set for same day but differences arises. Ito po yun mga kababayan, one lead by progressive groups and various political parties in the morning. And another backed by religious figures and some retired military officials in the afternoon. Maghapon pala ito mga kababayan. Both calling for the impeachment of Vice President Sara Duterte. Yan. Ito lang sana ang ang masasabi ko dito. Sana hindi po kayo napangakuan. Di ba? Baka pinangako itong mga retired, itong mga religious groups, baka napangakuan kayo, kung gano'n, ang gagawin ninyo ay hindi para sa bayan, for example lang, kung mayroon nangako sa inyo na sige, gawin nyo to, kami nang bahala sa inyo, di ba? Kung gagawin nyo yan, to impeach Vice President Sara Duterte, gagawin nyo lang po yan para sa mga sarili ninyo, Hindi nyo yung gagawin para sa bayan. Sana mag-isip-isip kayo. So yan, sasabi ko nga kanina, ayaw talaga magpatalo. Ayaw magpatalo nitong mga na ito. Tingnan nyo. Sinagot agad Sinagot agad.
Parang yung unang panahon, di ba? Nung may kapitbahay kayo. Okay? Bumili ng TV yung kapitbahay nyo. Eh, syempre, ikaw, ano ka rin eh. Ayaw mo talaga magpatalo. Yan ang ugaling Pilipino. Ayaw magpatalo sa totoo lang. 1 month later, eto, may TV ka na rin, may TV ka na rin. Kasi, ayaw mo nga magpatalo. Inggitero, kumbaga. Aminin mo na rin sa hindi, yan talagang Pilipino. That's why, they are doing this. No? At saka ito pa, no, binubudol na naman nila ang taong bayan. Well, anyway mga kabayan, ano po yung reaction dyan, i-comment na lang po. At ito na nga, simulan na po natin to at bigyan natin ng reaction to. Good news po ang ating pag-usapan ngayon. Aksyon kaagad ang grupo ni Attorney Vic Rodriguez at Congressman Ungab na isampa na nila ang petisyon or kaso sa Supreme Court laban sa blank items sa BICAM report. Ito po, may post si Attorney Vic Rodriguez, posted 13 minutes ago. Basahin ko ang kanyang post. Biggest money heist, 6.352 trillion. Yun pa yung budget natin for 2025. Inihain na kahapon ang petisyon sa Korte Suprema na humihiling na maisantabi at ipawalang bisa ang illegal, kriminal, at unconstitutional na 2025 budget. Ang mga senador at kongresista na hindi tumutol sa pagpasa ng illegal, immoral at kriminal na BICAM report ay kasabwat sa biggest money heist. Masdan at malaya ninyong suriin ang mga larawan kung saan makikita ang napakaraming blanko na nagkakahalaga ng daang bilyong piso. Bilyong piso rin ba ang halaga kung bakit nagtraidor ang mga mambabatas sa ating mga Pilipino at lahat ay naging bulag, pipi at bingi? Okay? So ito, nandyan po ang picture ni Congressman Ungab at Attorney Vic Rodriguez. Yung pinapakita nila yung petition na sinampa sa Supreme Court. At ito po, basahin ko yung parang first page ito, ano? Na-receive po ng Supreme Court January 27, 2025 at 4:25 p.m. Okay. Basahin ko. Republic of the Philippines Supreme Court, Manila. Okay, medyo maliit. Yan. Ang mga petitioners, basahin ko. Victor D. Rodriguez, Isidro T. Ungab, Rogelio A. Mendoza, Benito O. Ching Jr., Redemberto R. Villanueva, Rosilier S. de la Peña, Santos V. Catubay, and Dominic C. M. Solis. Yan, mga petitioners. Versus, ito yung mga respondents. House of Representatives as represented by the Speaker Martin Romualdez, Senate of the Republic of the Philippines as represented by Senate President Francis Escudero, and Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito po yung petition. Petition for certiorari
and prohibitions. Petitioners Victor Rodriguez, Isidro Unga, Brogelio Mendoza, Benito Ching, Redimberto Villanueva, Roseler de la Peña, Santos Catubay, Dominic Soles, through the undersigned council and to this Honorable Supreme Court, most respectfully file the instant petition for certiorari and prohibition, questioning the constitutionality of specific provisions of Republic Act number 12116, otherwise known as the General Appropriations Act of Fiscal Year 2025, and most respectfully aver. Okay, mayroong preliminary statement. Okay, hindi ko nabasahin. Ano pa itong ibang pinakita? Particulars, yan na. Ipinakita na po yung mga blank items na mismo si Congresswoman Estela Kimbo umamin na may mga blanco. At yun daw, pag fill in the blanks, ay okay lang daw yun. Kasi binigyan daw nila ng authority ang kanilang technical staff na mag-fill in the blanks. Na ano daw lang yun, parang typographical error lang daw yun. Kaya wala daw, legal lahat. At least, ngayon, klaro na. Inamin na nila na may blank items ang BICAM. At inamin na nila na pinilapan ng technical staff ng House of Representatives. So, grabe pala itong technical staff, mga kababayan, ha? Kung sino pang hindi binoto ng sambayan ng Pilipino, ay sila pa pala itong may kapangyarihan, no? Na mag-field up ng mga ano dyan. Well, anyway, siguro ko authorized din naman yan siguro ng mga ano nila ng mga heads, no? Kasi ganun din yun, mga kabayan, no? Staff nga sila, pero at the end of the day, yung accountability nandun pa rin sa mga BICAM members, no? So yan, mga kabayan, good news, no? Umaksyon agad si Congressman Ungab at si Atty. Vic Rodriguez na para magsampa ng kaso dito sa Supreme Court. Yan ang totoo, di ba? Yan ang totoong may malasakit, mga kabayan, hindi yung kahit mali na pagtatanggol mo pa rin. Diba? Kahit kitang-kita, sabi nga ng ating mga kabayan, ako, palusot na naman kayo kasi huli na kayo huling-huli na kayo. Totoo naman, di ba? Kaya ngayon, kaliwat ka ng paghuhugas kamay ang kanila pong mga ginagawa. Ayun, mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para isa lang po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.